krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi 3 kaso ng ating cute na First Lady kinumpirma, sabay na kinumpirma ni Maharlika at Attorney Harry Roque. Nako, ano kayong balita ngayon sa ating cute na First Lady? Mayroon daw kaso dyan sa LA. O ito, panuorin po natin yung paliwanag ng dalawang yan na kung saan ay kinumpirma nila kung anong kaso ito at kung anong may record ba ito sa may police report ba itong mga kasong to. O ito, panuorin po natin ang video. Spokes kung bakit nagkaroon ng trending na bangag-bangag, ngiwi-ngiwi at butod-butod. Pero pag-focus tayo sa bangag. Balikan natin kung bakit pa nagkaroon ng bangag issue. Maliban doon sa statement ni Pangulong Duterte noong January doon sa hakbang na may isog. May mga pangyayari na talagang magpapatunay na itong mag-asawang ito ay tunay ngang bangag. Tunay nga. Pababalikan natin yung PDEA leaks, diba, sa Senate. Then, ang pag-expose ni Cathy Binag na inabutan siya ng polvoron o inalok siya ni Lisa Tanas. Ang sabi nga, do you want? Tapos ngayon, ito ang report sa Beverly Hills Police na kung saan may mga witnesses pala. So, I stand corrected. Hindi pala ito tao na unahan na informasyon na nadawit din sa polvoroning ang Lisa Araneta Marcos. Pangalawa na nga pala ito. Ang unang nagsabi ay si Cathy Binag na sinabi niya nung nandun sila sa tahanan ng mga Marcos sa Nara Street, sa Forbes Park, ay inalok siya ni Lisa Marcos at mukhang nagpanik nung sinabi ni Cathy Binag na hindi siya gumagamit. No? At ang tanong, why are you here? No? Medyo nervous sila. No? Pero yung issue ng bangag laban kay Marcos Jr., well, bago pa mailunsad ang maisog noong Enero 2024, sinasabi na talaga ni dating Pangulong Presidente Duterte nung siya ay mayor sa Davao, nakakatanggap na siya ng ebidensya na itong may isang kandidato daw, hindi pa niya pinangalanan, para presidente, ang gumagamit ang pulboronic kapag siya ay dumadalaw dyan sa syudad ng Davao, kasama yung mga anak-anak ng mga pinakamayayaman dyan sa Davao. Doon sa maisog ng Enero niya, in-identify kung sino yun, at sinabi nga niya, ito ay si Marcos Jr. Kaya naman importante po huwag po tayong matakot na magbangag-bangag dahil ito pong bangag-bangag, ang pinanggalingan niyan ay si Tatay Digong mismo, wala ng iba base sa mga impormasyon binigay sa kanya bilang isang alkalde at bilang isang presidente na rin. Pero itong si Lisa Araneta Marcos, bukod kay Cathy Binag, walang sinabing pulboronic din siya ang ating dating presidente. No? At ang kauna-unahang indikasyon na mukhang pulboronic din siya ay itong police report na ibinasa ngayon ni Dean Che. So, mahilig ka sabihin mo nga, ano yung mga nakasaad dun sa police report na bago, meaning kasi binasa niya yung isang police report na alam niya may kopya ka. Pero meron siyang additional na nakuha. At ano yung mga dagdag na impormasyon na nakuha niya na wala dun sa police report na hawak mo? So sinabi niya, dun kasi sa unang police report na nirelease sa akin ng Beverly Hills Police, walang witnesses. This time, may mga witnesses, di ba? May mga statement. May mga statement na nung nasa Waldorf Hotel sila at naghahati-hati sila, nakitaan ng parang reaction itong yung namatay na yung na-over-D. Okay? So, at ito ay sinabi ni Lisa based na dun sa document na normal lang na reaksyon ng nagbabangag. Okay. So, kung ganyan, di ba? Kung ganyan na nakita na pala ni Lisa Tanas at binaliwala niya yung manifestations ng isang nagbabangag, dapat siya managot dahil hindi niya bilang isang first lady, I hope, kung matino siya, mahalaga ang buhay ng tao, mahalaga yung nakikita mong danger, di ba? So, dapat tumawag ka agad ng paramedics or 911 kasi may gano'n ng experience. So, dinownplay niya. In fact, sabi ng isang witness, itong si Lisa Araneta Marcos, ang siyang nagsabi, wag muna tayo tumawag ng tulong. Kasi normal lang yan, dililipas din yan, kumbaga. Hindi natin alam kung yun talagang dahilan o nagdadahilan lang siya dahil alam niya na kapag tumawag ng tulong, nandoon siya. At hindi po pwedeng i-deny na nandoon siya. No? So, yan po ang isang bagong indikasyon na meron na talagang witness na nagsabi na nandoon si Lisa Araneta Marcos. So, wala nang kaduda-duda kasi doon sa nakuha ng police report, wala mga pangalan. No? Pangalawa, na siya ang nakapansin at nagsabi na magpahinga ka lang, diyan ka lang. At nung nagmukhain na tumawag ng tulog, ang nagsabi na wag na muna ay si Lisa Araneta Marcos. No? Now, bukod pa doon, ang pinakadamning is ano yung mga nakita doon sa lugar kung saan natagpuan nga yung unconscious body ng isang Pilipino. No? Ano ba yung sabi ni Lindsay sa blood meron talagang nakita na pulburon na kung saan naging dahilan nitong ng kanyang pagkamatay, di ba? Kasi hindi naman
siguro ilalagay sa police report yon kung walang nakita. So based on that police report na recent, according to Din Chase, talaga namang dapat mapanagot itong mag-asawang bangag. To be specific, no, yung powdery white substance, parang nakalagay sa lamesa, tapos parang nakalagay sa pera, di ba? At saka meron ding powdery may mga pera na sa table. Na meron din powdery white substance. At parang meron din sa mirror, no, ng mga powdery substance, no. At although doon sa police report, hindi pa nila ma-identify kung ano yun. Kasi syempre, dadalhin pa sa laboratory. Siguro sa susunod na police report, ma-identify na kung ano yung substance na yan. Kung pulburon ba or pulburonic. Alam nyo na naman ang depression ng pulburonic. Yung pulburon, dahilan para magka-diabetes. Ang pulburonic, dahilan para maging bangag. Yan. Kaya naman talaga, hindi dapat natin tigilan ang dance race ng bangag. Ngiwi. Butod. Kasi mag-asawa talagang dalawa sila talagang sumisira sa kinabukasan ng bayan. Now, 3 krimen ang iniimbestigahan ngayon ng Los Angeles. Isa yung involuntary manslaughter, isa yung droga, at hindi ko maalala kung yung pangatlo. Reckless endangerment ata or something. O yung refusal to provide assistance. Sa pasyente. So, 3 krimen. Now, granted na ito ay hindi masyadong malalalang mga kaso kasi hindi man murder, no? Kumbaga, involuntary manslaughter is parang reckless imprudence sa atin, no? Halos walang kulong yan. Ang punto ay, ang importante, napatunayan na nandoon sa isang room kung saan namatay ang isang tao na mukhang namatay dahil sa drug overdose, ang Lisa Araneta Marcos, kasama ang mga pinaghihinalaang mga narcotics. Yun lang yung sabi sa police report. Hindi nila in-identify kung ano yun. Kasi wala pang lab test. Pero suspected narcotics. Okay. Go ahead po. So yan, damning yan. Yeah. Bakit? Ang first lady natin, anong ginagawa doon sa room kung saan obviously may gumagamit ng mga droga at obviously, yung maggamit ng droga, ang kinamatay na isang Pilipino na galing sa isang altang pamilya. Naku, gaano nga ba katotoo yan? Kawawa naman yung ating cute na first lady kung totoo man yan. May kaso na kinakarap dyan sa LA. Siguro itong dalawang to, lalo na itong si Maharlika, laging may hawak po itong ebidensya. Nakaraan may pinakita po siyang police report ba yun? Pinakita niya tungkol dyan sa kaso di umano ni cute nating first lady dyan sa LA. Ito ngayon, napagkalaman natin na hindi lang pala isa. At ano kayang update ngayon? No? Nasaan na naman kaya yung first lady natin? Kasi minsan nandito sa Pinas, tapos sasabihin po ng iba, may bracelet, ano daw yun, tracking device, ganun daw talaga sa Amerika. And malay ba natin, hindi naman taga doon ako. Ayun lang po ang sabi nila. Tapos, bigla na namang nawala. Ang sabi nila, nasa Amerika na naman daw kasi may kaso nga kinakaharap. O ito po, sabi po ng netizens tungkol dyan. Sabi ni This 13 MC, kakahiya, first time sa Pinas na ang first lady may kaso sa ibang bansa. Yun nga, hindi naman yan kinonfirm po ni Dunyor. Siguro, nakakahiya din, di ba? Pag sabihin mo na yung partner mo ay may ganyang kaso. Sabi ni Edith Corpus, yes, makulong sana para mabigyan ng lesson. Sabi ni Marian Time, FL ng Pilipinas nagkakalat sa States, walang kahihiyan. Naku po. Sabi ni Monica, karma yan sa mga Marcos. Matagal na yung issue na yan, kahit meron pa ngang OFW na unang nagbooking yan sa nangyari. At ito naman, may mga dokumento naman yung mga yan. Kaya kung sila po'y questionin o hanapan po ng ebidensya, at hindi lang yan nabanggit din po yan isang beses ni VP Sara tungkol po sa kaso na yan ni First Lady. Cute nating First Lady. Nabanggit din po yan ng ating Vice President Sara Duterte nitong nakaraan sa mga interview tungkol po sa kaso na yan. At kung totoo man yan, ay sana malalagpasan ng ating cute na First Lady yan. Kawawa naman. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.